Una na nga natin dito sa balitang ito mga bossing. Lunes na lunes ngayon. Naging mainit ang usapan mga boss ng impeachment na para kay BBM last week. Una, may nagsampa ng peking impeachment galing doon sa abogadong Inglesero na putangin ng itim ng bunganga. Na feelingero, akala mo naman bagay sa kanya yung pag-i-English niya, mukha naman siyang paminta. Mukha naman sumusubo. So nag-file ng impeachment. Maganda yung kanyang mga grounds ng impeachment although kulang, hindi substantial. 15 pages lang in total yung kanyang ipinasang impeachment, Diyos mio. At in-endorse yun ng isang party list. In-endorse siya na ng isang party list na stalwart or supporter ng administrasyon. So ngayon, nag-file din ang Makabayad Block ng Thursday morning pero hindi tinanggap dahil wala nga si Cheloy, si Attorney Cheloy Garafil. Yan yung isang naging press naging palace press officer na mukhang siniguelas. Yung babae mukhang siniguelas. Utang ina niyan. So, hindi tinanggap yung impeachment ng Makabayan, pero Makabayan hindi nag-ingay. Kaya nga sabi ko nga noon, ba't hindi nag-ingay yung Makabayan? Ang ingay-ingay lagi niyan. Hindi tinanggap yung kanilang impeachment. Alam naman nila na lunes na lunes. Tatalakayin na yan, dadalhin na sa opisina ni Boji D ang impeachment na bulok nung una. So, delikado doon sa one year bar rule. So, alam natin na itong mga Makabayan na ito, parang hindi naman din sila seryoso. Kunyari lang, nagfa-file sila ng impeachment para lang masabi na, kasi sinisita natin sila. Hoy, ba't kay Bongbong, kay Inday Sara, gusto niyo siyang ipakulong, ba't si Bongbong hindi? Binomba ni Bongbong yung Mindoro, nandoon yung mga kasamahan nila. Kaya ngayon, ayan na, galit-galit na sila kunyari. So nag-file din sila impeachment, hindi sila in-accommodate, tapos hindi sila nag-ingay. Sobrang imposible na hindi sila mag-iingay. Itong mga sila Mike Defensor, sila Chavit Singh, so nag-file din sila. Nag-ingay sila kasi nga nakikita nila, alam na nila yung gawain ng gobyerno. Alam na nila yung gawain ng gobyerno na talagang haharangin nila yung impeachment kay Bongbong Marcos. So pinakita nila sa buong mundo, sa buong Pilipinas, na putang ina, tarantado talaga itong mga nasa kongreso na ito. At pinagloloko tayo dahil yung impeachment, importante yan. Kasi kapag yan, tinanggal mo sa tao, kapangyarihan ng tao, wala na. Lahat ng magiging mga leader sa bayan natin, magiging mga diktador na katulad ng mga Marcos. So hindi tinanggap, nagalit sila. Ngayon, Lunes, ayan na. Refiling na. Kaya ito yung Makabayan Block, tinan ninyo pinaggagawa ng mga kupal na ito. Pakinggan natin at panoorin itong kanya lang pagpa-file ulit kasi ang session ngayon after lunch yata or hapon. Hapon ng session, so naka-schedule yan. Hindi yan pwedeng mag-session sila earlier than office hours. So office hours starts at 7 o'clock. So itong Makabayan Block, i-file nila ulit, ni-refile nila yung kanilang version ng impeachment. Ito, pasok. Kamara nga ang mga progresibong grupo para muling ihain ang kanilang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At para sa detalye, may express report mula Batasang Pambansa, si Marian Enriquez. Marian, ano nang update dyan? Yes, Nikki, mag-aalas 10:30 nga ngayong umaga. Dumating na yung grupong bayan at yung Makabayan Block lawmakers para i-refile o ihain nga muli itong kanilang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos dito sa office ng Secretary General sa Kamara. Ito yung ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Malala po ninyo, noong Thursday, 11 a.m. Anak ng puchaw. Saan ka makakita ng ganyan? Magpa-file ng impeachment, putang ina, may ganito, may presentation pang ganyan. Ay na talaga itong makabayad na to, no? Wala talagang itong mga to, no? Wala talagang mga kaluluwa itong mga to. Ginagawang katatawanan na lang kahit yung pagpa-file na lang ng impeachment Dito ay pumunta dito yung grupong bayan at Makabayan para nga sana ihain yung kanilang reklamo, pero matatandaan po. Ay ina, nagpo-prosesyon, mga nakangiti pa. Prosesyon yarn. Okay ng ina nyo talaga. Mga salot talaga kayo ng lipunan.
Hayop na yan. Kita mo naman, magpa-file ka lang, may ganyan pa. Meron pang, meron pang pamilya na ganyan, Diyos mio. Hayop talaga tong mga ito. Ninyo, no? Hindi po ito tinanggap ng opisina ng SecGen dahil wala raw pong otorisadong tumanggap ng reklamo. Nasa abroad noon si SecGen Sheloy Garafil para nga tumanggap sana ng pagkilala. Utang ina, no, parang Santa Cruzan. Ay, ina, no, salot talaga tong mga makabayan na ito, no. Dapat talaga itong mga to mawala na ito, no. Mawala na sila sa Kongreso, lalo na sa Pilipinas. Ipatapon na tapat to sa sa bansa kung saan binobomba. Dapat itong mga to dalhin na ron para maubos ang lahi ng mga ito. Salot sa lipunan to mga to Tayo mo magfa-file ka ng impeachment. Simple lang man yan Dalhin mo yung papel doon sa opisina, tapos may magi-endorso na isang congressman, tatanggapin ng opisina, and that's it. Tapos na. Pero ito, putang na, may ganyan pa silang pa-effect. Sana sinamahan nyo na ng pagsusunog ng FEG. Itong mga pasikat talaga ang putya. Alam mo naman na kaya nila ginagawa yan dahil lang sa tampo nila kay Bongbong, dahil sa pambobomba sa mga kasapakat nila dyan sa Mindoro. Pero alam naman natin na talagang wala sa puso nila yan. Tayo nga naniniwala na sila nagpapatakbo ng gobyerno na ito si Bongbong Marcos na dinidiktahan nila kasi nga yung mga galawan nitong mga nakaraan, makikita ninyo, kaliwat kanan na ng mga ambusyan, kaliwat kanan na ng mga kaliwat kanan na naman yung mga rekrutan, kaliwat kanan na yung mga demonstrasyon itong mga hudas na ito. Kasi nga alam natin na itong gobyerno na ito ay nakipagsanib puwersa na sa mga tarantadong ito. Hindi ba namatay si Joe Masison? Sabi nga natin, naniniwala tayo at sa tingin natin may pumalit na kay Joe Masison, magpinsan yung pumalit. Kaya biglang lumakas itong mga ito, bigla sila nagkaboses ulit, bigla silang kinakausap na sila ulit ng lahat ng media, tapos si Trillanes nandoon din. So nakita natin talaga na si Bongbong Marcos nakipag-collaborate dito sa mga walang hiyang ito, sa mga salot ng lipunan ito, sa mga anay ng lipunan na ito. Kaya nang mayagpag sila, tinraidor sila. Traidor man talaga si Bongbong. Dalawa man lang yan pares man silang traidor. It's either si Bongbong tatraidorin ng mga to katulad ng ginagawa nila ngayon, o si Bongbong tinraidor sila katulad ng pambobomba ni Bongbong doon sa mga kasama nila sa Mindoro. So sabi nga nila, deserve talaga nila isa't isa, pares silang mga demonyo. So kita ng mga pinagagawa nitong mga to. Ito ba yung mga matitong magpa-file ng impeachment? Yan ba yung mga seryoso mag-file ng impeachment? Ay, importante pa yung mga suklay ng buhok nila, yung mga appearances nila, grand entrance nila kaysa doon sa laman ng impeachment nila. Tangin na to mga to. Ngayong araw pumasok na po dito sa kanyang opisina si Secretary General Sheloy Garafil at ang ina-argue noon ng grupo kung maalala po ninyo, malinaw naman po kasi sa rules ng Kamara na yung impeachment complaint na inendorso ng kongresista ay dapat ma-file sa opisina ng Secretary General at hindi naman daw kailangan na physically present ang SecGen. Kanina dumaan nga sa harapan natin itong grupo nila, Teachers Party List Representative Antonio Tino, kasama yung iba pang makabayan lawmakers, si Kabataan Party List Representative Rene Go at si Gabriela Party List Representative Sara Ilago. Pagdaan nga niya Kong Tino, sabi niya take two. So ngayon po nila ulit i-refile. Nasa loob sila ngayon ng opisina ni SecGen Sheloy Garafil. At kung babalikan lang natin yung laman mismo ng reklamo, tumetro po yung kanilang impeachment complaint sa betrayal of public trust. At 3 articles of impeachment nga yung kanilang pinunto. Una, yung pag-institutionalize ng sistema or yung sistematikong korupsyon sa pamamagitan ng BBM parametric formula na basehan umano para sa alokasyon ng infrastructure projects ng mga mambabatas at ibang opisyal. Yung ikalawang articles of impeachment, yung pang-aabuso umano sa paggamit ng unprogrammed appropriations na nauna ng dineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. At yung ikatlo, yung direktang pagkakasangkot umano ng Pangulo sa mga kickback at budget insertion. So inaabangan lang natin na lumabas yung grupo ng bayan at ang Makabayan Bloc para nga Yan, kung makikita ninyo yung kanilang yung articles of impeachment nila, maayos naman. Pero tatatlo. Bakit yung yung involvement sa drugs, bakit hindi kasama? At marami pang iba. Ang daming mga kasalanan nito sa bayang Pilipinas Pero bakit tatatlo lang? So dito makikita mo, hindi seryoso to. Di seryoso to mga to, palabas lang to Makikita mo naman, mas importante sa kanila yung sa Santa Cruzan nila kaysa dyan sa dyan sa papel na dala-dala. Kita mo, ilan yung papel yung dala-dala nila, ilang pages yan. Yung kay Inday Sara, tira mo
Nung nag-file sila ng plunder or corruption, graft and corruption complaint diyan sa ombudsman, puta, napakarami nilang papel. Pakarami nilang papel. Tingnan mo. Ano ang nila noon? Ano ang grounds nila noon kay Inday Sara? Yung confidential funds lang. Paggamit ng confidential funds, 125 million na confidential funds, okay? Ang daming papel, puta ina niyan. Isang buong L300. Pero ito, wala. Ayan, ilang piraso lang. Naka-paperclip lang. So talagang alam mo na mas seryoso sila sa pagpa-file nila ng kaso kay Inday Sara kaysa dito sa pagpa-file nila ng kaso kay Bongbong Marcos. Putang ina niyan. Mga katarantaduan nyo. But Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.